Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si Teacher Mark at ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng LMS. Yung Learning Management System ang ginagamit ng schools dahil tayo ngayon ay naka-online. Ang gagawin nyo lang ay open nyo ang inyong cellphone or ang laptop ninyo at i-type nyo sa browser ang adex-accesslms.com. Click Enter. Okay? Pag na-click nyo na, ito yung makikita nyo sa screen kung saan ita-type nyo na ang inyong username at saka password. Okay. Pag hindi nyo alam ang inyong username o password or nakalimutan yung password nyo at hindi na kayo makalogin, i-contact nyo lang ako. Ito yung Facebook account ko. Ako pala si Mark Jumin Renegado. Ako ang LMS admin. At i-ano nyo lang ako, i-message nyo lang ako, i-type nyo ang iyong pangalan, yung section, at saka yung problem nyo. At magre-reply ako sa inyo at para masolusyonan yung problem nyo sa pag-login. Okay? Balik na tayo. I-type ko na ang aking username para makapasok sa LMS. Okay, andito na tayo ngayon sa aking account. Dito yung pangalan nyo, yung picture nyo kung nagko-customize kayo. At i-scroll down nyo lang sa mga na-assign na mga subjects sa inyo. Kunwari, ito yung account ninyo, nasa ilalim yung mga subjects nyo. Okay? Para mas madali, punta tayo sa example na subject na ginawa ko. Okay? Para makita nyo kung paano ba mag-answer ng activities doon sa LMS natin. Okay? Click lang natin ang example subject 11 EBM1 Digimodular. Okay, ito na yung laman ng ating dashboard. Okay? Scroll down tayo sa pinakailalim. Since midterm na ngayon at exam na, at if may mga activities sa inyo, at dahil online tayo, dito tayo sa LMS pinapa-answer ng ating mga teacher. Okay? Ngayon, tuturuan ko kayo kung ano pa ang dapat nyo gawin if ang activity ay na color blue or color orange. Ito yung dalawang types ng activities or exam na pwedeng gamitin ng ating mga teachers. Number one is ang color blue. Pag blue ang icon, example activity yan, example assignment 1, quiz 1, quiz 2, or exam, midterm exam. Kung color blue po siya, ibig sabihin ay sa labas po natin aanseran yung ating assignment. For example, if exam ito, click natin at i-change ko ang aking role as a student para makita natin kung anong makikita nyo dito pag ang estudyante na nag-view. Ito, ang gagawin nyo lang if color blue is ida-download nyo ito. For example, ay exam. Click nyo lang, download. At pag na-download nyo na, i-open nyo lang. Tapos, once na ma-open nyo na yon, doon na kayo pwedeng mag-answer. For example, ang instruction ng inyong teacher, sa papel nyo isusulat ang answer. I-open nyo yung document na ito, answeran nyo, tsaka picture, picturean nyo yung answer nyo, at saka i-click nyo itong add submission. Bali ang meaning ng add submission, ay ready na kayong ipasa ang inyong assignment, exams, or any activities na pinapagawa ng teacher natin. Okay? Add submission lang tayo. Tapos, i-drag lang natin or i-click natin tong files. Click natin yung files. At choose file natin. For example, nandito yung example. Ito yung ating answer sa exam. Tapos, upload this file. And click nyo ang Save Changes. Okay, pag nakakita na kayo na submitted for grading, ibig sabihin no, nakapasa na kayo for exam activities and so on and so forth. Yun lang po kasimple or kadali mag-answer pag color blue ang type of activities na ginawa ng inyong teacher. Okay? Balik na tayo. Balik na tayo. What if ang midterm exam or activities naman ay na
ay kulay orange. Okay? So, ibig sabihin naman ng kulay orange, dito mo mismo sa website aansiran yung quiz. Meron itong time limit at saka hindi ka pwede mag-log out. Okay? May ibang teacher na naglalagay ng time limit, for example, 60 minutes, 90 minutes. So, ibig sabihin lang yan, kailangan natin itong tapusin ang ating exam. Okay? So, i-click natin, try natin itong midterm exam na kulay orange. Okay? So, makikita nyo kung kailan open ang quiz or ang exam. For example, nilagay ng teacher ninyo bukas, May 6, tapos matatapos siya May 6 rin, 5 p.m. Ang open niya is 1 p.m. So, ibig sabihin nun, meron ka lang 4 na oras exam. Okay? So, ang i-click nyo lang ay attend quiz. Quiz now. Okay? Pag nag-click nyo na ito, ay a-answeran nyo ng questions. Okay? So, ito yung question 1. Example, limit the problem question poses so that it will have a clear, definite meaning to most student. So, dito nyo ilalagay yung answer ninyo. Tapos, kung may answer na kayo, example, answer 1, click nyo next page para mapunta kayo sa next na question. Okay? Tapos, another question naman, pag matapos na kayo, mag-gray na yan. At saka, click nyo lang ng click ang next page as hanggang sa umabot kayo sa number 24. At saka, if tapos na kayo, i-click nyo lang ang finish attempt. Okay. So, if na-answeran nyo na lahat, submit all and finish. Ganyan lang ka-simple. Okay. Confirm. So, if ganyan na, may makikita kayong attempt dito. 1. Finish. Ang state niya ay finish. Ibig sabihin ay naka-attempt na kayo sa exam or sa any activity. Tsaka tapos na kayo para sa ganyang subject. Okay? So, pwede na kayong pumunta sa ibang subject na may mga activity. Okay? So, ganun lang kasimple guys, o mga bata, kung paano mag-answer ng activity sa LMS. Okay? So, if may mga tanong kayo, gustong malaman, pwede kayong pumunta rito. Balik tayo sa dashboard. Meron akong mga ginawa dito mga tutorial na subject. Example itong LMS frequently asked question. Pwede nyo itong i-open. At meron tayo ditong mga topic like LMS, paano i-change ang yung LMS name, example, wrong spelling, at saka paano mag-change ng yung email address, if ever na may bago kayong LMS, meron kayong email address na bago, at yun lang po. Okay, so may mga tanong pa kayo, i-chat nyo lang ako, at magre-reply ako as soon as mag-open ako ng Facebook. Tsaka yung ano pala, ang LMS support natin, open siya from Mondays to Fridays, 8 a.m. to 5 p.m. only. So, close siya pag Sabado at Linggo. Okay? So, yun lang. Mag-ingat kayong lahat. Bye-bye!